Ayun ako guys, day off ko na nga para pa rin ako nagtatrabaho dito. Eto na po, ma'am. Nakatapon. Kunin mo muna yung water mo, ma'am. Hindi na kaya. What else can I get you, ma'am? That's it. That's it? Okay. I will check your bottom later, okay? Mepilex and barrier cream. Ayan guys, day off na naman. 4 days off. Hindi namin alam kung anong plano. Pero nanonood lang kami ng mga vlogs. Vlogs ng iba. Hello, ma'am. I will protect your heels later, ma'am. Your heels are a little bit blanchable, ma'am. We'll put Mepilex, ma'am. Tawang-tawa, te. So yun guys, ganito lang kami kapag day off. Dito kami naglalatag. Parang bakasyon lang kami. Bakasyon mode lang kami kapag ganito. Hello, ma'am. Can I check your skin, ma'am? Yun guys, quick update lang. Miss na miss lang namin yung miss na miss ko lang din yung mga in-laws ko. Yung parents ni Nika kasi malaking bagay din yung nandito yung parents nyo. Kasi si Papa, pagdating namin dito, may pagkain na, sipag magluto si Papa. Tapos si Nika pagdating niya na nung paghatid namin sila sa airport. Galing airport. Pagdating gumagano na talaga. Nakakaawa. So hinag ko siya. Umiiyak talaga. Miss na miss niya yung si mom and pops. Yun lang. And then sa March dadating naman parents ko. So, excited na ako. Yan. Yung mami ko kasi matagal na siyang may petition sa lola ko. Yun nga lang, namatay na yung lola ko. So, hindi ko alam gagawin kasi parang may humanitarian consideration yata. Tapos kami yung sasalo as bilang parang sponsor. Or parang basta nagpasa na yung daddy ko ng affidavit of support no na kami yung yung parang yun nga. Sana itatry namin sa mama ko tawag dito mag-apply ng adjustment of status. Kasi up na yung priority date niya. Interview date na lang talaga yung inaantay. So sana lang talaga para magkakasama na kami lahat. Ayun. Ma'am, we haven't checked your skin yet, ma'am. Good morning, guys. Gawa ko ng hash brown. Natural hash brown. Ganito lang, oh. Gagayatin lang. Request ni Madam scrambled egg, hash brown and bagel. Hello guys, homemade parang Waffle House. Hash brown egg, ham, tinapay. Yan, good morning guys. Sobrang ganda na nung panahon. Nakakapag sweater na lang. Magte-tennis ako. Walang kalaro pero magwa-walling lang ako. Yan guys, so gumaganda na yung pero kalbo pa rin mga puno. Except yung mga pine trees, hindi talaga nakakalbo yung mga yan. Gagawin guys, stretching muna para iwas sa injury.
Alright, car wash din pag may time. Hello guys, nandito na naman kami ni Auntie sa Silver Fountain Dim Sum. Alright, dito naman kami sa GW Great Wall Asian Store. Ang daming mabili. Oh, yan na. May dato puti na dito. Ayun, bagong Auntie. Yeah, Vietnam. Vietnam. Oh, yan. Malapit naman na yan. Sa ano? Vietnam. Sa bagoong natin. Guys, ngayon lang ako dito, Filipino Mart. Tawid lang ng GW. Kakanin, yema, Biko, biko, ginatan, puto. Filipino Mart dito sa Rockville. Okay, nakachamba kami ni Auntie. Pale Pilsen. Okay. Okay, ano naman tong binili niya? Anong binili mo, ma'am? Unboxing. Ano yan? Anik-anik. Sige, magkano yan? Knickknacks. Oh, may pa ASMR pa. ASMR daw. Oh. Ano ba yan? Asan na? Ito na. Cute. Although hindi ito yung ina-expect ko, pero cute pa rin. Ano ba yan? Nakakainis talaga. Bakit? I want more. Ano ba yun? Sige, bili ka pa. Buy me. Lo. Buy me one. Naku, hindi. Ito sana yung gusto ko, oh. This one. Ngayon na, balik na tayo dun. That's all. So, saan ko to lalagay? Kwarto mo. I was lost, I was blind, I was running out of time. Alright, iniwan lang namin yung sasakyan namin dito sa metro station. Then magte-train puntang DC. Shady Grove. Maganda dito sa train pag weekdays, ay pag weekends. Libre yung ano nila, yung parking metro station. Pag magpa-park and ride ka, libre lang. Tapos pa ganito nga, weekends. Hindi ko lang kung Sunday lang yun kasi saan ka pumunta, parang $2.50 lang ang fare. Pero pag regular days, mga weekdays, parang pinakamahal na fare yata, parang $6.25. Mas mahal yung fare dito kaysa sa New York pa weekdays. Pero pag kumakasin kayo ng mga weekends, mura lang $2.25. Okay guys, Union Station na
So, ito yung magandang gawing walk trip dito from Union Station. Lalakarin nyo hanggang ano. Malayo-layo din yan eh. Lalakarin nyo hanggang Lincoln Memorial. Yun guys, yung gagawin namin, maglalakad lang kami kasi trip lang namin. Tapos mamaya tingnan ko kung may gana pa kami pumunta ng DuPont Circle. Maghanap kami ng mga bagong madidiscover na mga kakainan. Ganun. Dati na ba may banliwan dito? Oo. Madam, discuss natin yung ano. Guys, nakakalungkot yung mga balita ngayon na ano. Actually, hindi lang naman na ngayon to nangyayari, no? Matagal na. Pero ngayon lang nabibigyan ng pansin yung mga violence na nangyayari sa nurses or ibang healthcare profession. Healthcare professionals na nagtatrabaho sa hospital. Mga nasasaktan sila ng mga ano, ng mga aggressive na mga pasyente, psych patients. Ganda ng araw pero medyo malamig ngayon yung Capitol. Parang mas malamig ka ha. Sobrang hangin. Mas windy. So yun, ang lamig. Sobrang ano. Grabe nung kailan guys, mga 2 days ago, pati kahapon. Nag-50s na eh. Nag-60s na nga, nakapag-tennis na nga ako kahapon eh. So, ngayon balik 30s. Nakakalungkot lang isipin no? Kasi dati hindi naman ano eh, wala naman hindi paano ba? Wala naman mangyayari sa pananakit eh. Sa kunyari yung nurse eh nasapak ng nabugbog ng psych patient. Hindi naman nila pwedeng ikulong yun dahil may psych history. So parang wala bang justice? Kasi ako guys, sasapak na ako noon ha. Hindi rin ano eh. I mean, hindi naman yung to the point na yung talagang nabugbog, no? Hindi, yung parang pasyente dahil may history din siya na ano yun, pwede mag-flip. Pero parang wala lang, ganun lang yun. Patutulugin lang yun ng gamot. Pero ngayon, ako ang reaction ko dun sa ano, kasi ikukulong din yata yung kukulong yung mga mga nabalita namin na nanakit ng mga healthcare worker. Oo. Sa Florida. Hindi Which ko is sure kung may psych history yung sa Florida. Wala naman ata. Ako pabor ako doon na para naman medyo magbago rin naman yung yung respeto na kailangan ibigay nila sa mga healthcare providers. Konting adjustment lang yun pero dapat no matter the Beb, dito naman na tayo. No matter the kung may psych history man o hindi pwede yun. Ikaw, anong reaction mo doon? Yeah, syempre dapat mabigyan ng justice yung mga nurses, whether or not may psych history yung patients na nanakit.
Pero kasi isang issue pa is yung security. Parang in general, dito sa US. Kasi yung ano no, ano ba yun, sa Pennsylvania ba yun? Yung may oo, may nabaril o may nasaksak? May nabaril na police officer. Aha. Wala pa. May police officer. May nabaril na police officer. Kasi merong family member ata ng patient pumunta sa ICU. Oh. Ayun, ng hostage ng isang nurse. Ayun. Yung security kasi sa hospital or minsan kahit sa ang establishment dito hindi mahigpit. Wala man lang metal detector. Yeah. Naalala ko nung nasa ER pa ako nun. Maraming mga ganyan talaga. Naalala ko one time pasyente namin na parang alam mo yung parang ano siya, on edge. Naka-drugs din. Tapos parang gusto kaming saktan. Nung i-x-ray na siya, sinabihan kami ng kaibigan namin dun sa x-ray technician din na Marv, I'm warning you kasi yung pasyenteng yan na may pocket knife yan. Sabihin nyo sa security na Pero dun ba sa ED nyo may metal detector? Oo, meron. Pero kasi ang nangyayari kapag ambulansya, hindi naman yun dadaan sa metal detector. Dun kasi sa entrances ng pinag-workan natin so far sa Alabama or dito, wala man lang metal detector. So yun, para sa akin, pabor ako na kahit ano pang psych history mo, kahit ano pang pag nanakit ka talaga ng healthcare worker, talagang may kalalagyan ka. Ang hirap naman kasi, syempre parang tayo na mag-work sa isang hospital, yung safety ba natin na kunyari ba iisipin mo na mag-work ako dyan, kunyari ER pa rin ako o babalik na naman ako sa ER, tapos iisipin ko na paano pag may mga pasyente na naman na ganito, sasaktan na naman kami, tapos wala na naman mangyayari. Yung mga katrabaho ko sa ER dati, ang dami na nangyayari sa kanila, nasapak na sila, naduraan, wala, ganun lang. Parang wala, iinom na lang nila ng alak after umuwi after duty So nakakalungkot lang. Tayong nag-aalaga sa kanila, tayo rin nagpo-protect sa health nila, tapos tayo kapag pag nasaktan tayo ng mga yan, parang wala lang. May mga pasyente rin kami, mga frequent flyer nun dahil sa drugs, dahil sa alcoholism nila. Alam mo yun, kapag nag-flip sila na gusto lang manakit ng nurses wala naman mangyayari sa kanila. Wala akong against, hindi ako against sa sa alam niyo yun, yung mga grupo dyan na ina-advocate nila yung mga may mental health mga problem, mga ganun. Wala akong against nang ako sa sa type sa parang assault or battery na against sa mga nagpo-provide ng ng health, nagpo-provide ng health, kumbaga healthcare providers sa hospital. Biruin nyo, kami mga nurses, yung mga nag-aalaga sa kanila, tapos poprotektahan namin sila sa mga kahit anong basta kahit i-improve rin namin ang health nila by collaborating with the doctors. Tapos ganun mangyayari. Minsan kasi minsan sa hospital or lalo na sa ER, hard love kasi ang tawag dyan.
Yung baga parang minsan kami na nagdi-decision para sa ano well-being ng isang pasyente. Minsan naiinis sila sa amin kasi pinipilit namin sila na ano na ganito gawin mo, wag mong gagawin yan. Parang alam mo yun, kailangan mo to kasi para makita na kung anong nangyayari sa'yo. Tapos sila yung mga sasabihin nila, hindi, ayaw namin yan. Pero syempre sa ER, niro-roll out mo lahat ng mga emergent na ano na situation stabilize mo lang So minsan dahil nakukulitan din sila sa amin, naiinis sila kaya nasasaktan kami doon. Hey babe, dala mo yung green card mo. Ngayon, malapit na dahil spring na rin. Kahit yung temperature ay hindi pa masyado spring. Pero malapit na yung spring. March 9 iba ng oras, magtatalon na ulit pa plus 1 hour. And dito sa DC, meron part dito na maraming yung cherry blossom. So may festival dito ng cherry blossom. Yung parang peak ng spring. Guys, naisip lang namin kung Pilipinas lang siguro to, baka sigurado ako may nagtitinda na ng mga hotdog dyan, gulaman, mga cotton candy, balloons. Di ba? Oo, sa Luneta. May nagba-barbecue na sigurado gantong oras, alas 3. Mga sa Malon. Oo. Sobrang hangin, guys. Kaya pupunta tayo doon sa may Lincoln. Diyan. Oh my god, guys, walang tubig, Ito yung sa may sa pupuntang Lincoln Memorial. Nilinis nila. Sobrang dumi na kasi niya. Puro tayo ng mga yun Pati dito sa kabila ng water. Oh yeah. Lincoln. And guys, nandito naman tayo sa DuPont Circle. DC pa rin naman ito, pero ito try namin dito sa Jinya Ramen Bar. Let's go. Hi guys, sa Jinya Ramen kami. Parang popular din ito sa California yata yung Jinya Medyo pricey siya, pero worth to try naman. Saka yung bar nila, may bar sila ayan So yun. Alright guys, Jinya Ramen. Unang tikim broth. Sarap. Parang parang may compare ko na sa ramen nagi, yung broth. Sarap. Sarap. Sobrang daming magawa dito. No. I mean, living in Maryland, na parang feeling namin taga rito rin kami sa DC. Tapos pag pupunta kami sa DC, parang ang dami pang pwedeng i-explore. Let's go. Okay, walking na kami papuntang train station. Mga 20 minutes walk. Okay lang para matunaw agad yung kinain. Tapos gutom ulit.
Tapos gutom ulit. Kain na lang. Kain ulit. Ganun naman ang buhay eh. Gusto mo tumira dito, babe? Yoko. Hindi ako marunong mag-parallel parking. Tsaka na ano na yung katawan natin sa ano, no, yung parang Tsaka ang mahal yung ramen, $20. Isa. DC price. DC price. Oo. Eh yung dun sa Akira, 14 lang. Yeah. Cute na ito, Barbie oh.